Maayong adlaw sa tanan ako makaparintihan. Samtang gibuhat na ako ning maong video, wala kami trabaho karong tumora kay nag-lockdown kami. 5 days lockdown tungod sa Ramadan at the same time sa COVID-19 nga crisis. Adunay order ang gobyerno diri sa Saudi Arabia na total lockdown. Kung nakahigayon-gayod ako paghimo ng mga video, angayan gid kini nga i-share nako sa akong mapaambit na ako sa akong mga kaparentihan. Asa man mo karon, aba mo sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, Bacaha. Kaya importante kani nga mensahe, especially nga karon nagsagubang nga matag usa isip epekto sa COVID-19 na crisis. So i-share na ko ang mensahe sa Ginoo. Ako ning giuluhan sa inyo para sa inyo, perfect first love. Ang gugma sa Dios giingon diri nga the love of God is the perfect attribute of God. Love sa Dios mao nay perpekto nga kinaiya sa Dios. Okay? Nagiingon po diri the love of God is the source of all virtue. Yung ta virtue hiyas o bertud. Sa Tagalog bertud, sa Bisayan man hiyas. Ang gugma sa Dios mao na ang tuburan sa tanang mga hiyas. Ingon diri nga the perfect first love. Ang gugma sa Dios mao gina siya ang tinuod nga first love nga perfect. Dili sama sa tawhanon nga gugma. Makita nato sa 1 John 4:19. This is an NIV version, yung International Version. It says, we love because He first loved us. Tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sa Bisaya pa, kita naghigugma tungod kay siya ang unang nahigugma kanato. Pero before ta mo padayon, sagdi ako nga magamputa aron dihugan ang iyang mensahe karon. So, dihugi lang ko nini nga pagampo. Bala ang Diyos Amahan, ang langit nun, among Diyos, among Ginoong mangluluwas. Lord, nagpaubos kami kanimo, nangayog lamdag, masabta na mo ang iyong mensahe, ang iyong gugma. Ug nga, Lord, i-cultivate ang mo makasing-kasing, ang mga una-una o Diyos, pinagis imong pulong, na magkinabuhi kami. Yes, pagkakaila kanimo, pinagis imong pulong o Diyos. Na masabtan ako, namo, sa kadako imong gugma, o pinagi na ng gugma, aside kami Ginoo, na makatabang po ka namo, na makatpon pagigugma kanimo, pagigugma sa mo isig kaingon. I-invite na mo ang imong balang espiritu nga padayon magdihog ka na mo. Anoint us with wisdom, knowledge, and understanding that we could comprehend your word. Lord, thank you. Whatever accomplishment to this, O God, you deserve all the glory, honor, and all thanksgiving. This we pray in the precious name of your Son, Jesus Christ, in the unity of the Holy Spirit. Amen. Nahigugma ta kaniya tungod kay siya ang unang nahigugma kanato.
before nato sabtan ang unang gugma sa Dios sa iya. Actually sa sinugdanan pag mahal na ta sa Ginoo, gigugma na ta sa Ginoo. Pan kung atong basahon sa daang tugon, ang gugma mura na siya o sugo niya nga ngay tumanon. O nga doon na tayo gitawag nga 10 Commandments. God commands for us to love Him and the people. So, bago niya gi-execute ning gipakita niya ang gugma kanato nga kanang gitawag first love, gi-introduce sa niya, gitudluan ta niya kung unsaon siya paggigugma, kung unsaon po nato paggigugma atong isig kaingon. Magto naghatag siya na pulo ka sugo. Kung basahon ninyo ang Exodus, bisag unsa nga Biblia yung basahon, Exodus 20 verse 3 to 17, mao gyud ni ang napulo ka sugo sa Dios. Ang una ngadto sa ikaupat nga sugo sa Dios, mao nang gitawag nga gugma na para sa Dios. Ang kalima ngadto sa napulo, mao na ang gugma para sa atong isig kaingon. Ang una nga sugo nagaingon, you shall have no other gods before me. But sa Ginoo nga siya lang ang angay simbahon, di na ta maghimog mga Diyos-Diyos. Letter G stands for Diyos-Diyos, kung letter G nga gamay, okay, gods. Kung capital G na siya, mao nang tinuod nga Diyos. Kung gamay, gods, nga Diyos-Diyosan, mga Diyos-Diyosan. So kinahanglan dili ta magsamba og lain nga Diyos-Diyosan. Sa ikaduhang sugo, giklaro gyud niya nga dili gyud ka maghimo og Diyos-Diyosan. Unsa may Diyos-Diyosan? Anything created, carved, formed by human hands. Okay? Nga atong gisimba. Kung imo ni basahon ang tibuok nga text nga verse sa second commandment siya, sa kung basahon gini mo ning chapter 20 sa Exodus verse 3, ang kaning ikaduhang sugo nagaingon ginadiha nga bisan unsa nga idol hinimo nato nga larawan sa tao o sa mga mananap, okay, anything nga larawan nga makita nato sa langit, sa makita nato sa langit ang Dios, na makita po nato sa langit mga anghel, di ba? Itong mga kananggingon nato mga santos, sabot na santos na sila kay naging believer na sila sa Dios. Okay, katong mga patay na nga mga santos, na may mga buhi nga santos, kaning mga believer karon nga buhi pa, santos tanan. Kay kung but pasabot sa santos, kung kuha na to na sa derivation na sa Grego nga pinulungan, but pasabot na kapamilya sa Dios, mga believer na siya, nagtuo sa pulong sa Ginoo, mo nagitawag nga santos. Mabitaw letter of St. Paul to sa mga santos o mga believer, sa mga saints sa Rome, sa Galacia, sa Thessalonica. Ibig sabihin, mga sulat na sa mga buhi nga santos, sa buhi ang magtotoo. Dili kuno ka maghimo og mga larawan bisan og kanang sa mga tuwa nga sa langit. Ang mga santos bisag sa larawan nga gihimo nato, ginaampuan, ginaludhan nato. Okay, katulo, you shall not misuse the name of the Lord your God. Misuse. Ang una tuod nga pulong sa commandment sa Ginoo ikaduha, santo say nga daghang na
daghang nakalapas nini. Ikatulo, daghan kay nakalapas nini. Kini ikatulo, ma-misuse nato ang pangalan sa Ginoo. For example, kanang musinggit ka, kanalagot ka, o nakuyawan ka, o nabigla ka, okay? O na-surprise ka, okay? That is misusing, ano mo yun ka? Jesus! That is misusing the name of the Lord in vain. Tapos ka na malagot ka. Nya moingon pagyog ka, Jesus Maria Josep. Ang Jesus Maria Josep, ang derivation na sa Jesus Maria ug Jose. Okay. That is a kind of misusing God. Okay. Of the Lord. Misusing the name of the Lord. Kanang moingon ka, oh my God. Okay. In times nga kuwang ka, nalagot ka. In times nga nakurat ka. In times nga na-disappoint ka. Okay? Mga niya ibanggito na ni mayong pulong. So, that is misusing. Ano mayong ka, oh my God, God's goodness, oh my God's goodness. Tapos in times na mga hindi dapat gamitin yung pangalan ng Diyos, that is misusing. Unholy using the word of God. No, the name of God, I mean. So, unsa pa matawag nato nga misuse the name of God. Daghan na siya nga ngay nato bantayan. Okay? Kana galing mo ingon nga yawa ka. Ang derivation de na-derive na sa word nga Yahweh. Kay mga unang misyonaryo sa Pilipinas atong una, gitawag na nila ang Diyos o Yahweh. Kay unang misyonaryo nakasud sa Pilipinas. Pag abot sa mga Kastila, dapit sa Kabisayan, Mindanao, gi-inculcate nila sa mind sa mga tao, gi-brainwash ng mga tao nga kanang naligas lang ba, hindi Yahweh, nahimong Yawa. Kanang Yawa, actually ang tetragrammaton gid nga ang name gid sa Lord tetragrammaton. Wala na siya bawel, YHWH. Gisudlan lang, gidugangan lang nagbawel aron mabasa kay di na mabasa ang original name sa Lord. Tetragrammaton man, tetragrammaton. Yahweh, YHWH. Butang nagbawel aron mabasa. Nya mao na nga giligas lang na himong Yawa, pero actually from the rebel Yahweh na ay kay Lucifer na basta mingon nga Yahweh Yawa. Di na na-derive na siya. So, mo bitaw na nga dili na angay gamiton nga word kung nasuko kag tao. Okay. Mahigog kay si Satanas no kay bisag kanang mga butang nga kuang gyud kanang gamit gyud no sakyan gyud ba. So, dunay time instances nga gihimo na nato kuan na nato kanang nakasanayan na nga baliwala lang na, pero actually di man nimo makuha ng pulong sa Ginoo. Expression lang na ang lisod ko sa tao i-justify gid nato ba. So nganong di na lang nato dawa tong nga sayop gid na instead i-justify pa nato tong magugalinon sa tubangan sa Ginoo. So padayon ta ikaupat, actually una hantod ikaupat nga pulong diri sa kamanmin sa Ginoo, pagmahal ni, love ni dito sa Dios, gugma ni para sa Dios. Ikaupat nagaingon, remember the Sabbath day by keeping it holy. So sa pito ka adlaw, kadlaw nga di mo trabaho tay kapito ka adlaw igahay nato sa Ginoo, ana nga time nga magsimba ta, magbuhat ta sama niini karon online nga pagsimba kay bisan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagsimba na siya.
Okay? So, igahin gid nato ang portion of our time na nagitay quality time diha sa Ginoo. Minaw siya ang pulong, magdahig sa iya, magampo. So, kaning usa nga to sa ikaupat, sad to say nga wala gyud ang mga tao gyud kasunod ani. Wa gyud ni nato ma-perfect. Dawato na lang nato. Okay. Dili na ta maghimog daghang pang justification. So, the more nga naghatag ang Ginoo ani nga upat ka kuan, pag naghatag siya na yung upat ka sugo, isip paghigugma sa iya, wa nato ni ma-perfect yun ang sabton. So, sad to say, na maugay ka na hitabo sa ato. Ikalima, honor your father and your mother. Mao ni saad sa mao ni commandment sa Ginoo nga naay pataban nga saad. Kay kung honor kuno ka sa father and mother, mo lungtad kunog dugay imong kinabuhi. Self-explanatory, masabtan naman kainin nato, libot pasabot ni pag-honor sa atong mga ginikanan. Labi na atong mga ginikanan kung matigulang na unsaon nato pag-express nga nag-honor ta sa ilang katigulangon. Okay. Number 6, you shall not murder. Daghang mamingon nga mo ko kapatay tao, pero kung sa tao na to ang standard sa Ginoong Hesus, nag-ingon siya nga kung imo kunong isig ka magtotoo, kung nalagot ka, nasuko ka, labi nang nagtanom kag kalagot, normal man nga malagot ka kung imo nang gitanom na gyud ang kalagot nga as in lagot na gyud, dili ka pasaylo. Tungod pa sa Ginoong Hesus, nakakomit na ka og murder. So ana ka taas ang standard sa Dios. So, daghan ka nato nga napakyas pagsunod ni ini nga commandment. Sunod, ikapito, love for people. You shall not commit adultery. Yung nga, ba mo claim nga, wa man ko magkuan, wa man ko ngitaglain, sa akong asawa, sa akong bana. Pero, nag-ingon ang Ginoong Hesus, bisang pagkalim, pagtanaw, pagtutok sa usa ka babae o lalaki nga doon na kay malaswa sa imong hunahuna, nakasala na kunog adultery. So, daghang kayo napakyas pagsunod nini nga sugo sa Dios. Yun, ayaw parangawat. So, sahay, gutomon ka, suod ka sus kabalay, gutom naman yun kayo, wadang tag-iya, kuha kag makaon, kaon ka. Simple lang, gutom ka, pwede i-justify na, gutom magod ko, ngawat ko pagkaon. Actually, sala pagid gyapon na. Sa sa lain mga paagi, daghantag mga butang nga sama sa nangawat ta, para nang sa trabaho. Di pa ang taang ngayon mo gawas, di gawas na ka. Okay? Nagkuang ka og time, nangawat ka time. So daghang kaayo mga kapakyasan nato kung sunod ta aning sugo sa Dios. Kaning number 9, you shall not give false testimony against your neighbor. Mabutang-butang kag istorya. Okay? Labi na gyud sa hukmanan, mag-witness kag sayo nga pag-witness. Testimony ka mo. Kuan nga dili man tinuod nga imong gitestimonihan sa nakasalanan. Okay? Number 10, ayaw kuno, do not covet anything that belongs to your neighbor. Iwasan nato ning gitawag kabitosnes kanang gusto nimo kung unsay na sa imong silingan apod sa imo.
gusto nimo maimo. Okay? So may mga ilustrasyon sa kabitosnis ng mga kasalanan. Para nang muapil kag mga sugal-sugal. Kabitosnis na siya, nabilong na siya. Wala, ang gambling, wala man na ma-mention sa Bible. Pero diri na Paul sa kuan, number 10, kabitosnis. Kay gusto man nimo ang tanang makwarta sa imong kadula, maana sa imo. Imong kauban sa pagsugal. Gusto man nimo ang tanang makwarta niya, maana sa imo. Muna yung kabitosnis. Gusto ka nga kung unsay nasa imong silingan apod sa imo. Okay? Di na maayo. Ano siya. So kung atong buot sabton, paghatag sa Dios sa commandments, the more ta nagkasala. Kung wa siguro ni nga commandment, di po ta kaingon nga kadaghan ba ni napulo. Kasala gyud ta. Magamay madaghan, nakasala gyud ta. Sila bitaw si Adan si Eva ato na usar magigisugo sa Ginoo ayaw pagkaon. Tung bunga sa kahoy. Sa knowledge of understanding. Nasipyat ra sa usara ka sugo. Damor pa ani, sipyat gyud ta. Ni kuang gyud ni gawas gyud ang kamatuoran nga kung sa buhat tabasyan sa Dios matod pa sa Romans 3:20 ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na ang tinuod. Nasipyat gyud ta sa iyang sugo nga mahigugmaon siya og atong mga isig-ingon. Dinhi na to masayran nga ang gugma sa tao di gid perpekto. Si David galing nga gitawag na si David haring David sa Bible. Nga the man who is after God's own heart. Usa ka tawo nga ang tinguha kung unsa rin naa sa kasing-kasing sa Dios mao ra ing gitunguha. Niabot manggaling nga time si David nakasala ug adultery. Napay example diri nga makaingon gyud ta dili gyud perpekto ang gugma sa tao. Na istorya ni sa mga disipulo sa Ginoo. Human sa katong katapusang panihapon sa communion, breaking of bread, before ilansang sa krus ang atong Ginoo. Human sa katapusang panihapon, last supper, na adto sila sa Mount of Olives, samtang on the way to Mount of Olives, naglakaw sila dito, nagkanta sila mga himno, awit, pagdaig, pagsimba. Niingon ang Ginoong Hesus nga mao na ang mga katapusang adlaw niya nga mauban niya ang iyang mga disipulo kay daghan ang mga offended sa iya, maghinanakit sa iya, mga religious leaders ug nga sakripisyo ng iyang lawas. Okay. Ya karon ni si Peter ing sa diri, though I should die with you, yet will I not deny you. Dili lang siya niingon, hasta mga ubang disipulo, like was also said all the disciples. Anak ka expressive si Peter kung unsa niya kamahal ang Ginoo. Okay. Bisag mamatay pa ako uban kanimo, dili ko no gyud niya i-deny. Butwa ko kay bawon sa binisay sa deny. Di niya i-deny ang Ginoo. Di gyud siya mobulag sa Ginoo, ug di gyud siya mo deny sa Ginoo. Iya kung
i-claim nga iyang Ginoo mauwi iyang Ginoo, iyang master. Okay? Mao pod ang giingon sa ubang mga disipulo ni sundog po kang Peter. Pero ingon ang Ginoong Hesus, Pedro, before pagtuktugaok sa manok kaduha na deny mo na ko katulo ka bisis. Nagiingon sa Ginoo. Mo na niingon siya ani nga kan dili gyud kuno niya i-deny ang Ginoo. Ni-claim gyud si Peter ug ang mga disipulo. So unsa nahitabo sa dihang idala na ang Ginoong Hesus ngadto sa mga religious leader atong tungura kay ang una gyung reliyon kana mag-Judaism. Dala na siya dito sa mga kaparian, religious leader. Okay? Para hukman na, ilansag sa cross. Nakuyaman na yung mga disipulo, nagka-scattered na sila, kabulag-bulag na din sila, nanagan sila. Okay. Yeah, si Pedro, nagsunod-sunod kung asa na doon ang Ginoo, pero nagpalayo lang siya, huwag siya mudikit. Yan ay nakakita niya, nakabantay ng babae, katabang, ulipon sa high priest, sa priest kibali. Ngi ikaw, kauban ka ni Kristo, ni Jesus. I-deny siya, dili na tinuod. Yun siya nga, wa ko kasabot sa imong giingon. Naingon dahil siya, wa ko kasabot sa imong giingon. Kita na to na diya, ito basaw na sa Mark 14:66-72. Now, while Peter was below in the courtyard, one of the high priest's slaves girl came by. When she saw Peter warming himself, she looked narrowly at him and said, "You were also with that Nazarene Jesus." Okay. But he denied, "I don't understand what you are talking." Okay? Hindi ko na nasabtan, wa ko na ko masabti ang imong gipanulti. Tapos, then he went out to the gateway, and a rooster crowed. Ituktugaw ka manok dayon pag man nagsulti atong primero niyang sulti. Okay? Tapos nabalik pa gyud ang katong ulipon. Okay? Ulipon sa pari. Niingon na po siya nga kanilang tawhana kauban aning ni Hesus. Niingon na nagidinay na po niya otro. Okay? Nya a short time later na napoy kanang nag-standby dito nga niingon nga si Peter kuno nga kauban gyud lagi mo anang tawhana. You are also a Galilean, ingnan ni Peter, tung nag-standby dito nga tao. Halimod na po si Pedro sa makatulo. Niingon siya nga ang sakit pa diri kay namalikas pa gyud siya. Bigan to course, nya niingon pa gyud siya. Nagkuan pa siya kung sa ato pa ni nga pinulungas bisaya more pa I do not know this man, wala ko kailang nga tao nga inyong gisulti sa ako. So pagkahuman ana nitugtugaok ang manok, ikaduhang pagtugtugaok, ingon diri din Peter, remember what Jesus has said to him, before a rooster crows twice, you will deny me 3 times. And he broke down and wept. Igo na lang siyang hilak. Okay. Ana ang gugma sa tao sa Diyos. Isa itong kinabuhi, sometimes may pag mahal na itong Diyos, pero sa tinuod lang, napilir ba yun ta? Dagang panahon, nga napilir ta sa iyang gugma sa iya. Sa itong gugma sa iya. So, nilutaw yun, kung sugo ang atong basihan, daghang yun mga knockout nato. Kay dili gid ta perpekto. Usa lang gid ang perpekto nagugma nga maingon nato. Okay? Ang Dios nga una nahigugma kanato. Og ang iyang gugma walay makatumba sa anang nga gugma. Kay ingon diri ang John 15 verse 13. Greater love
has no wants than this, to lay down one's life for a friend. Walay bisan kinsa nga mubuhis sa iyang kinabuhi para lang sa usa ka amigo. Kaniadto sa kita pa wala pa magpakadawat sa Ginoo nga isip Ginoo og mangluluwas sa maong panahon nga diin baliwalan sa atong pagbuhat og kasalanan. Gibuhis niya ang iyang kinabuhi. Sa one time na ka-encounter ako usa ka Muslim dere, Pilipino Muslim. Yun siya nga kung Diyos si Kristo, Diyos siya. Wala ba gilaing paagi sa Diyos nga maritsat ang tao, nga maluwas ang tao, nga dili ipaubos ang iyang kagalingon. Di niya ipaubos ang iyang kagalingon. Maghambol nga, magpakatao siya. Wala may imposible sa usa ka nahigugma. Bisag unsa pwede mabuhat sa usa ka nahigugma. Mao gini ang pinaka-humiliating, pinakaubos nga gibuhat sa Dios. Kay kung basihan gud sumala sa atong gisgutan, kung basihan gud ang iyang commandments, wala gyud 100% nakasubay. Mausa o duha o tulo o upat lima o pila lang kasala na buhat ni magkumo kay sala-sala gyapon na o takasubay. So ang mandato sa sala matupad sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Okay. Kung basahon na to ang Romans 3:23, all have sinned and fall short of God's glory. Nakasala gid tanan. Matawag kang santos kay believer ka, makasala gid ang tanan, nagkinahanglag mangluluwas. Kaya nakasala tanan. Bisa galing si Blessed Mary ingon nga ang soul ko na nag-rejoice because of the Lord na her Savior. Nag-rejoice. Ibig sabihin, bisag si Mary, kay tao siya, nagkinahanglan siya mangluluwas. Anong kinalam taluwas yun? Kay bisan sa kaugalingon natong sala, di gid ta kabayad. Makasasala man gid ta. Kumubayad man ta, angay bayaran natin sa impierno. It is a rule. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. May kabayaran ang kasalanan. Kinsa man ibayad, ang qualified ra mo bayad ana kanang wa makasala. Ang Bible nag-claim nga ang Ginoong Hesukristo lang ang wala magkasala. Sa diyang nagpakatao siya, wa gyud siya magkasala. Nga imbes siya ang wa makasala, siya na hinunang nibayad sa penalty sa mga makasasala. Kaya aron ra ma-meet ang requirement sa sugo sa Dios. Unya, naipasid sa Bible nga mao gali nagi-claim po sa mga Muslim. Namoy writing wala na ko makuha na sa Bible nga sa Old Testament ingon nga dili pwede ang sala sa amahan nga pwede didto ihanok sa anak mo ang kasala o ang sala sa anak ihanok didto sa amahan mo kasala. Ang kada tawo accountable sa iyang galingong sala mo gisulat didto. Gi-break ba di sa law of Moses na siya panahon ni Moses. Gi-break ba na sa Ginoo among gihapon na niingon siya I come so that I will fulfill the law, not to break the law. Gifulfill niya ang tanang mga sugo, gituman niya. Despite nga siya nituman, siya pa yung nibayad sa mga transgressors, sa mga umusunod sa sugo. Gituman niya. O nga karon kay nag-ingon man nga dili accountable lang ang makasasala sa iyong galing sala, di pwede na ihatag sa uban. So, naitabo sa Ginoo, mabitang giingon nga diha nga kita lawas niya. Tanang magtotoo lawas niya. Nagitawag body of Christ. Kita magtotoo regardless unsa reliyon nimo. Okay? Kaya nagtuo ka sa iya. Tinuod nga nagtuo ka sa iya nga
biblical gyud, scriptural. Okay. Lawas kaniya. Ang atong mga lawas mismo templo na niya. Ug lawas ta niya. Giako niya ang atong makasalanan, kita nga mga believers niya. Kay ngano? Kay siya man, responsable siya. Kay ngano? Siya man ang ulo sa iyang lawas. Responsibilidad siya sa kasalanan sa iyang lawas. Nga mao nang kasalanan nato. Gibayaran na niya sa krus Kalbaryo. Karon ana, kadako ang gugma sa Ginoo sa atin. Mahisgot tag first love. Siyempre ang usa ka ulitaw nga mo padayag sa iyang gugma sa babae. Ang bot pasabot ana, siya ang una na higugma kasi siya man ipadayag. May feeling tong babae. Siya ni padayag, nga gidawat pa sa babae, nakat-on ra po paghigugma ang babae sa iya. Ana ang Ginoo. Primero niingon siya, tudloan ta mo paghigugma kanako. Buhatan na. O tudloan ta mo paghigugma sa iyong isig kaingon, buhatan na. Pero nakasunod, ang gibuhat sa Ginoo, gipapil gid niya sa ato, ni offer gid siya sa iyang first love sa ato nga giniduol gid siya, nagpakataw gid siya, giunungan gid ta niya, nagpakataw aron lang gid makabuta ug gi-offer niya ang iyang gugma. Okay? Nadawato nato siya nga Ginoo. Daghang iyong nagidawat man akong Ginoo ato na ra. Kalawat galing kong dawat, kalawat na. Di man na ang pagdawat sa Ginoo nga Ginoo bot pasabot. Kay ang Ginoo God sa Greek word na siya sa Lord. Okay? Sa original word sa Bible nga Ginoo, bot pasabot na Ginoo means hari o king. Mao bot pasabot sa Ginoo. Karon kung ikaw ang king o hari sa imong kaugaling kinabuhi, walay makabuot sa imo kay claim ka nakasabot kay baw ko unsay maayo unsay dautan. Okay? Kaugaling ka basag Bible, claim na niya nahibaw na siya unsay maayong dautan. Kay baw na ko unsay saktong reliyon. Okay, reliyon na ang gidala. Di man reliyon ang gilansang sa cross. Okay? Nya paglaban pa ni ang reliyon. Okay? Di man reliyon ang gilansang sa cross taon. Ang Ginoong Hesus man, nya siya man ang i-offer og first love, higugmata niya. Greater love has no one than this, to lay down one's life for a friend. So siya ang nag-lay down sa ang kinabuhi, dili ang katong leader sa atong mga simbahan sa mga reliyon kung sa reliyon nato. Dili ang simbahan ang nag-lay down sa iyang kinabuhi para ta maluwas. Siya. So dapat siya ang iisipon natong Lord o Hari o Master. O dawato na siya nga mangluluwas nato. Kay kung wala tay Savior, sigurado barbecue ta, fried chicken ta sa imperno. So labi na karon. Daghang mga tao nahadlok na rong balik sa yuta. Okay. So gipaila gyud sa Ginoo nga siya gyud ang una na higugma kanato, tong pinakateksto nato. Siyang una na higugma nato. Di ta ka panginambog sa iyang gugma sa iya. Kaya ang gugma nato sa iya limited Pero ang gugma niya sa ato unlimited. Mao na ang gitaw nga perfect love, agape love. Nga di gyud na mausab nga gugma. Kay napay laing saad niya diri. Tapos ang verse nga akong i-share. Romans 8:38. I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. When nyo parintihan, ito nagkasala sa sila si Adan og si Eva, di na nagsugod nga sinasiparit sila sa Diyos nga normal gyud na sa tao nga kung magkasala na magpalayo na sa Ginoo.
Damor nga nagkinahanglan siya sa Ginoo pag nagkasala, nagdamor nga kinahanglan ta sa Ginoo kung nagkasala ta. Kay mao gali purpose ang Ginoo nagpakatao aron pangitaon niya tong nagpakasala. Kita man ta sa Ginoo pero usahay ang kanagong sala nato mao na hindrance nga nung kaingon ta di na wala man tay gugigugma sa Ginoo tungod na akong masala. Tapos guilty ka na dayon, tago-tago na dayon ka. Di na ka musimba, di na ka basa-basa hudga, di na ka gusto ministeryohan kay wa na. Nanam kay guilt. Pero di na dapat ang Ginoo ingon gipangita pa sila si Adan Obyo, aman mo, but pasabot nga wa man kakaibaw man Ginoo asa sila. But pasabot gi-reach out gyud sila sa Ginoo. Gi-reach out bisag ingon na lang sitwasyon. Kay ana ka mahigugmao ng Dios. So nagkasala ta, gi-reach out ta niya, naghihimo siya glakang. Ni-offer siya sa iyang love sa ato. Even 2,000 years ago in the cross of Calvary. Tuan nato siya nga Ginoo mangluluwas. Magina importante. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Nag-offer siya sa iyang first love sa ato. Okay? Siya ang unang ni-offer og love actually. Kay kung ang gugma nato tumbasyan kuminsan mao na makapanghina sa ato kung makapila ta nga wa na nato higugma ang Dios. Pero kung nasa tong una-una nga makumbinsi ta nga wa gyud makapumulag sa ato sa gugma sa Dios. Bisan man galing kamatayon, karon daghang mga tawo nga tungod kay unbeliever, madlok mamatay. Madlok madapo ang COVID-19. Although ang uban, ang kadlokan nila kay mawadaan ko ng panginabuhian na ilang nabilin ng mga mahal sa kinabuhi. Pero actually, normal gusto madlok mamatay. Pero padong ba gud ta ana. So mo nay kamatuoran gud nga di nato kalikayan. So dili nato himo unang kamatayon mao na hinungdan nga maingon ta nabulag ta sa gugma sa Dios. Wala. Bisan COVID-19 ba, naiingon diri nga neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Daghang nag-worry ron sa na lang ugma sa mga bata. Saon ka nila pag-eskwela kung ingon na ani ang sitwasyon kaluoy. Hintay kwaon ko sa Ginoo, mabili ni sila. Okay, daghang kay tag mga worries. Okay? Pero walay makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios. Tungod lang ni ana. Bisag galing angels, bisag galing demons, walay makapahimulag sa atin sa gugma sa Dios. Bisag kuno ang power sa hell, wala gi makasiparet nato sa gugma sa Dios. Kaya yang gugma kanang first love nga gi-offer nila sa niya sa ato. Ipailagyod niya nga siya ang una nahigugma kanato. Di gyud na siya mawala. Nag-ingon ang iyang pulong, His love and His mercy is new in every morning. His compassion. Si ang iyagong gugma man ay source sa tanang mga virtue. Sa nang virtue kanang compassion, marang giluyon ka tungod sa gugma, sa iyang gugma. Ang iyang gugma gitawag na agape kind of love, unconditional. Kung believer ka, tinuod gyud ka, gipakamatyan natuo kang pakamatyan kaniya sa krus Kalbaryo rong kaluwason. Okay? Ephesians 2 chapter 8 verse 9 chapter 2 verse 8 hanggang 9 ingon na for by grace you are saved through faith. It is a gift of God. Kasa sa Dios libre. Okay? Dili na gitawag na nga grace kay unmerited favor na. Dili tungod kay na manabuhat kang maayo. Iluwas kaniya. By grace you are saved through faith. Tungod lang sa pagtuo. So, pero kinahanglan ayoson ani may pagtuo kanang scriptural. Okay? Kaya nag-ingon sila sa Romans 10:17 nga ang pagtuo kuno naggikan na sa pagpaminaw sa mga mensahe may tungod sa atong Ginoong Hesukristo, gospel about salvation. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, mao na siya ang basihan sa atong pagtuo, ang iyang pulong. Di ta maghimo na magitawag man-made doctrine. Okay? Kinahanglan scriptural ang atong pagtuo.
mao gini nakaluwas nato. Gasa na sa Ginoo. Giklaro gina diha nga dili sa kung basahon ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Dili na tungod sa atong mga buhat. Naghamami nga ikaw maira kag sulti, ipakita sa buhat. Pero sa tinuod lang ang kaluwasan dili pinagi sa buhat. Ang formula sa kaluwasan ingon ani. Kinsa may mathematician diha. May sa mathematics. Salvation equals faith minus works. Pero kung ikuha na nimo, baliktaron na nimo, ikuha nimo unsay puy formula sa faith, baliktaron na nimo ang mahimutang na siya ang minus nga side kanang works, ma-plus na siya dito sa salvation kung faith ang pag-usapan. Because faith without action is dead. Kung faith ang pag-usapan, kung faith pagtuo, okay, kung pagtuo ang pag-usapan, kaluwasan plus buhat, mao na ang sakto nga pagtuo. Kinahangluwas ka nga dungagan po sa imong buhat, mao na saktong pagtuo. Pero ang salvation, faith minus works gyud na siya. So importante ang background sa imong pagtuo sakto, kay mao na ang kaluwasan nimo. Kung namuhat manggali ka, bunga lang na sa imong sakto nga pagtuo. Bunga lang na siya sa imong saktong pagtuo. Karon kung doon na ka na saktong pagtuo, gidawat na nimo ang Ginoong Hesus nga Ginoo ug mangluluwas. Okay? Mamuhat ta kay giluwas na ta. Unibot pasabot. Human ta giluwas kinahanglan mamuhat ta. Dili nga mamuhat ta aron ta maluwas, di. Kinahanglan doon na kay saktong pagtuo, aron maluwas ka, klarohon nimong saktong pagtuo. Scriptural ka na. Okay? Pulong na sa Ginoo ay imong gituan, di na nang tungod sa atong mga sayop nga mga nas tungon na mga pagtuo, mga reliyon, mga gisunod-sunod sa unsay mga doktrina nga ipasunod sa tao sa ato. Okay? Ialaw sa Ginoo nga karon di na ta kaduol adtong simbahan, physical simbahan. Karon this is the high time na makasayod tas ng matuoran. Ang kaluwasan wa sa building. Ang building ang imong lawas mo na templo sa Ginoo. Kinahanglan hubog na founded na sa pulong sa Ginoo. Kay mao na makaluwas nimo. Do na kay sakto nga pagtuo. Okay? Dili ng mga gilalang nga butang kundi ang naglalang imong tuhuan. Ginoo magluluwas. Kung naa ka na, sure ka na. Mo na naka-justify sa imo ang sakto nga pagtuo. Ang buhat mo sunod lang na. Kay mo na bunga sa sakto nga pagtuo. Kaya ang kausaban sa tao dili na ingon sa atong kaugalingong buhat. Ngano kay kung atong kaugalingon nga mausab ta, lisod sa tinuoran, lisod lang kung walang panabang sa Dios. Mao bitaw nagpadala siya, iniingon siya ang Ginoong Hesus sa earthly ministry. Nagyud siya promise nga giingon nga mas maayo nga mo biyaan ko kamo. Kay kung biyaan ko kamo, ipadala nako ang akong balang espiritu nga mao'y mag-guide sa ato, mao'y maglamdag sa ato. Kay kung naa siya, di man matunga-tunga yung lawas. Ubang yung lawas to sa Mindanao. Ubang lawas niya na Saudi, dili. Pero pinagi siyang balang espiritu, mag-indwell na sa matag kasing-kasing, sa matag usa ka nato. Mao na nimo guide sa ato. Okay? Nga makasunod ta sa iya. Ang kabaghuan gyud dili lang na sa atong man's responsibility, human responsibility, tungod na sa panabang sa Ginoo usab sa ato. Pinaagi sa iyang balang espiritu, mao nang mabag-o ta. Mao doon na gitawag nga bunga sa balang espiritu. Nagiingon sa Galatians 5:23 ba na siya, love, peace, patience, gentleness, kindness, perseverance, self-control. Siyam na siya ka bunga sa balang espiritu. Mao na kung naa na ang Holy Spirit sa imo sa Ginoo.
Sayon ra pag-usab sa atong mga kaugalingon kung sa panabang sa Dios. Mag-ampo ta. Balang Diyos, salamat sa imong pulong o Diyos. Salamat sa kaluwasan. Gidawat ka. Kung kinsa manggaling Ginoo nagdawat sa imong Ginoo mangluluwas. Lord, salamat nga pinagi sa imong pulong. Kasabot mataw sa kanamo gidawat kang Ginoo mangluluwas. O nga Lord, salamat sa imong pulong, salamat sa kaluwasan. Padayon na ako intas kanimo ang kinabuhi sa akong mga kaparintihan. Ikaw padayon isip magtotoo mo kanimo imong Ginoo, among Ginoo, mangluluwas ka. Imo kaming anak, sayod kami Ginoo. Abunda ang imong mapanalangin para kanamo, material, physical, financial, ug spiritual na panalangin. Uban sa imong pag-amping sa matao sa kanamo, O Diyos. Ay salamat Amahan. Dawatag ka ng lungog may pasalamat. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, among mangluluwas. Amen.